Wala na So, may important akong tanong na kailangan masagot niyo at marami din nagtatanong dito sa viewers. Totoo bang under the saya si Bongbong Marcos? Oh, yes. Hindi lang under the saya. Under the talampakan. Kasi hindi ko alam. Kasi hindi ganun yung engagement ko sa kanila na alam ko yung dynamic sila mag-asawa. Ito siguro si Pebbles at si Maharlika makasagot. Yeah. Hindi lang under the saya. Kasi makikita mo naman yung na-meet ko sila din sa office noong 2018. Mararamdaman mo na si Kuting sunod-sunuran. Saka mararamdaman mo doon na siya ang boss doon, si Liza. Siya talaga ang boss. Bago tayo mag-move forward, dapat si Roy din sagutin. Kailan mo nakita ang iyong pinaghirapan ng napakahabang panahon ay nabuto? Actually, sinare ko na to sa mga viewers na nung di ba nanalo na si Bongbong Marcos, tapos nung kinagabihan nanaginip ako na kalaban ko raw yung unit team. Parang sabi ko, bakit ganun? Kakapanalo lang namin. So parang ano na yun. Then later on, yung tinitira nila si Attorney Vic, sabi ko, bakit ang aga-aga nilang titiran si ano? Tapos ito si Pebbles, kilala kasi niya si Mike Cervera. So yung nagsasabi na there's away ng asawa at saka yung friend ni Bongbong Marcos. So alam natin yung friend si Attorney Vic. So sabi ko, bakit tinitira ni Tunying? Tapos si Tunying hindi pa magsabi kung ano yung source niya. Kasi di ba sa dami ng ina-appoint ni Bongbong Marcos, bakit doon sila nag-focus kay Pastrana? At paano nila nalaman yun? Paano kasi? Sige, ikaw muna. Yun, paano nila nalaman yun si Pastrana, di ba? So may nag-feed talaga. May nagbigay talaga ng information kay Tunying. Tapos ay, gawa kayo ng Boodle Book. Bibili ako. Oo nga, pwede tayong gumawa ng book, Sas. Si Sas, magaling mag-plot yan. Hindi kasi naman, halimbawa yung kay Pastrana, di ba, conflict of interest. Girl, lahat naman ng kinapoint afterwards, may mga conflict of interest. Correct. So tama ka dyan. Perfect. Yung asawa nga, nilitirin, di ba? Mga kamag-anak ka nga Katulad kay Acuzar ng housing. Hindi, yung pinalit nila kay Pastrana, kurakot. Oo. Yun nga So, wala talaga. I forgot. Yung pinost mo na ang ganda-ganda ng bahay. Basta J. Sige, move forward. So, ayun na. Doon mo pala na feel, Roy. Yes. So, yun na nga. Ikaw nga sa panaginip mo lang na feel, kami sa totoong buhay namin na feel. Yeah. Kaya nga nung na kayo, nang bumaliktad na kayo, parang natakot ako sa inyo. Kasi, diba, Jay Santiago. Si Jay Santiago ang pinalit nila kay Pastrana. Oo. Alam niyo ba yung stress na binigay sa akin yan? Di ba, no? Kalahating, katawan, etong kamay kong kaliwa, hindi ko maigalaw. Yung sobrang stress na binigay sa akin ng administrasyon na yan, nila BBM at Liza at ni TP, na-stress ako, hindi ko maigalaw yung kalahating kong katawan, nagbakasyon ako sa Samal ng ilang buwan para ma-therapy, nagbababad ako sa dagat para maigalaw ko siya, ganyan. Sobra yung stress na binigay nila sa akin. Kaya sabi ko, pagbalik ko ng Manila, humanda kayong lahat. Mas ngayon, hindi naman ako natatakot yung sasabihin nila dadamputin. Yeah. Kaya nag-message sa akin, hindi ka ba natatakot? Nandiyan ka na dadamputin ka, ididamputin nila. Tangina nila. Diba? So, anong kakatakot ko? Wala na ako sinabi. May important akong tanong na kailangan masagot nyo. At marami din nagtatanong dito sa viewers. Totoo bang under the saya si Bongbong Marcos? Yes. Hindi lang under the saya. Under the talampakan. Ako hindi ko alam. Kasi hindi ganun yung engagement ko sa kanila na alam ko yung dynamic sila mag-asawa. Ito siguro si Pebbles at si Maharlika makasagot. Yeah. Hindi lang under the saya. Kasi makikita mo naman yung na-meet ko sila din sa office noong 2018. Mararamdaman mo na si Kuting sunod-sunuran. Saka mararamdaman mo doon na siya ang boss doon, si Liza. Siya talaga ang boss. So, kaya by the way, bago ko makalimutan, pag nawala si Kuting at matuluyan dahil sa mga drama niyang sakit-sakitan, dapat ang unang imbestigahan ng susunod na leader natin ay si Taning kasi marami siyang alam. Hindi yan uuwi. Pag nangyari yung time na yan, hindi yan uuwi. Sa Pilipinas? Definitely magtatago baka yan. pumunta pa yan ng US.
Sige, may mga... magtutuos sila ni Maharlika. Magtutuos kami dito. Ay, oo nga. Lugi siya kay Maharlika kasi si Maharlika citizen eh. Magtutuos sa airport pa lang, tutusan mo na agad. Hindi, lugi siya kay Maharlika citizen eh. Hindi, wala kang laban pag citizen ang kalaban mo. Tignan natin. So, anong drama niya? Tignan natin. Pero kailangan mawala muna si Totoo lang, naalala ko yan. Nung nagbitaw ako ng salita na si Kemi at si Kemi magpapabagsak kay Kemi, nangyari siya? Tama ka talaga. Hindi, siya talaga. Nangyari siya ngayon. Napalitan mo na yung nandun nakafollow sa page ko. Totoo yung sinasabi ni Pebbles, nakakaloka. Nangyayari na siya ngayon. True. Yeah. So, yun, Roy. Kaya, masisisi mo ba kami? Ito, nakasalamuha namin. Akala namin para sa taong bayan sila. So, kami ni Pebbles kasi talaga ang pinakaunang nagwarla eh. Tayo talaga ang mother. Halos murahin kami ng lahat ng Pilipino. Totoo. No, yung page namin, puro pagmumura. Mga shootang ina nyo, palibasa, hindi kayo nabigyan ng pwesto. Yun yung una nilang Pati mga DDS, inaaway tayo, di ba, mother? Oo, pati mga DDS, inaaway ako. Inaaway kami ni Maharlika. Yung mga DDS na nabudol, yung nag-unit team dahil kay Inday. Pero tingnan mo naman ngayon. Ngayon, lahat sila nasa atin na, di ba? Yes. Wala na. Wala na. Bagsak na silang lahat. Pati yung mga, wala namang kwenta yung mga vloggers nila eh. Silbi pa lang si Kaki Raki. Diyos ko, day. Kaya speaking. Ghostwriter. Ghostwriter daw. Ang panlaban mo lang, marunong ka mag-English. Wala na. Yun lang. No, kaya nga ngayon may mga bago na naman silang bagong bayaran. So, you know. May mga wala rin, mga tay-tay din naman. Kaya nga, hindi man magwawagi yun. Diyos ko, hindi naman sa pagmamayabang ha. Ilang taon na yung pangalan natin sa industriya. Industriya na to, nawawala tayo, pero hinahanap pa rin tayo, bumabalik tayo, fina-follow pa rin tayo, naniniwala pa rin sila sa atin. Kasi consistent tayo, hindi tayo katulad ng ibang mga vloggers nila ngayon na kailangan pang magpabayad or umepal ng umepal, i-build up sila para makilala yung mga pangalan ng mga vloggers na ensaymada vloggers na yan, na nag-aaway-away na din ngayon. Yeah. So sige Roy, ano pa yung tanong mo? May next question ako, okay. Kung kaharap mo si Liza ngayon, anong sasabihin mo? Jombahin ko. Sige, bawal mo na siya, You're a user. Sige, ikaw muna, Mother Pebbles. Mother, ikaw muna. You're a user. Yun lang backfighter ka sa bayan. Ikaw, Sas. Ako, gagawin ko lang yung kung paano siya tumingin. Naranasin niyo ba kung paano siya tumingin? Really? Malalim. Matalim mo mata niyan eh. Pag halimbawa, may ginawa ka na hindi niya gusto, ganyan Ganyan? Ako hindi. Sa tiningin, Ako bibipitin ko tong Harry Potter stick ko. One ko. Sabi ko, Jotang Jenina ka. Hindi, kasi ipapasok ko siya. Kasi ang gulo nung nangyayari. Di ba nakita niyo ng 6 months? Parang ano nangyayari sa Wala naman nangyari. Tanga na lang yung mga vlogger na nagtatanggol ngayon sa ekonomiya ng Pilipinas na magandang takbo ng buhay natin, magandang takbo ng buhay ng mga tao. Kung wala ako sa Pilipinas, baka maniwala pa ako. Pero nandito kasi ako sa Pilipinas eh. Kasi isa ako sa nakakaramdam ng hirap ngayon. Kaya yung mga vloggers na pinagtatanggol si BBM sa mga ginagawa ni BBM, mga administrasyon niya, mga ulol, wala kayong ginagawa. Wala. Yung crime talaga. Yung crime, yung droga, sobra ang droga dito ngayon, sale. Parang Shopee kapag 12-12, bumili ka. Yeah. Di ba nag-export na ng droga? Sobra dito, bumalik na uli ang mga adikto. Ngayon alam na ni Lisa may bargain dyan, baka magpabili. Ay, naasin. Nakuhahaluan ko ng yun. Para dumiretso na sila sa Keme. Correct. Ay, nako. Pero si Pebbles talaga nagsimula ng lahat. Si Pebbles talaga ang nag-unravel ng lahat. Yeah.
Siya talaga ang... Pero hindi naman ako nagkamali. Sa naramdaman kaya yung sinasabi kasi nila na, ay, inutusan niya ng mga Duterte, ay, inutusan niya ni Vicky. No. Hindi po. Inutusan po kami ni Pebbles. Hindi tayo inutusan. Naramdaman natin yung nahawa tayo sa galit niya. Kasi silang dalawa yung lagi kong unang sinasabihan. Silang dalawa talaga. I mean, ako talaga, nung nakita ko nung kinampihan ni Lisa, si Taning over Pebbles, kasi pwede namang wala siyang kampihan. Pwede naman wala siyang kampihan. Kasi siyempre lahat naman tayo may differences, hindi naman tayo pare-pareho. Pwede naman siyang maging, maging fair lang. Dahil ito neutral lang. Neutral lang siya. Oh, di ba? Huwag mo nang pansin, or dahil unity team, pwede naman pinag-reconcile kaming lahat. Na huwag na kayo mag-away-away kasi nasa isang bangka tayo, na isang administrasyon tayo, itong gagawin natin. Kaso, siya pa yung gumatong sa awayan. Kumampi pang hinayupak. Kasi nga, syempre, may gamit sa kanya si Taning, di ba? Bagman yan, everything. So, kaya nakakagalit talaga. Ako talaga, isa yun sa mga turning point, you know? Kaya nag-turn ako ng 180 degrees, sabi mo nga kanina, Sas. Kasi yung ginagawa dito kay Pebbles, alam ni Mother yan. Di ba? Kaya nga kinausap ko si Aimee na kung pwedeng ayusin to. Kaso naging iba yung sagot ni Aimee. Yung tungkol sa... Sabi ko kay Ama Harlika, maniniwala ka ba sa akin? Tapos sinend ko sa kanya yung mga Kemi. Tapos sinend ko rin kesa. Silang dalawa talaga yung lagi kong sinisendan. Hindi pwedeng magsisend ako sa iba. Unang-una talaga silang dalawa. Sa kanila agad ako nagsasabi ng, bakit ganito? Bakit ganyan? Sa kanila ko sinisend. Tapos ayun na, tuloy-tuloy na akong lumaban. Ay naku, binatikos ko na sila lahat ng binatikos. Hindi ako tumigil. Tapos si Maharlika, tinulungan ako. Yeah. Dumating tayo na minura-mura kami. Tapos hanggang unti-unti, ayun, lahat kakampi na namin. Thank you. Kaya lumabas yung puting ahas. And also thank you to Sas and Roy. No, kaya Roy, lumabas yung puting ahas. Actually, hindi ko naman in-expect na may along the way may puting ahas pala. Diba? Diba? Hindi pala lahat gusto sila. Alam mo, Maharlika, nakakalok. May mga nagsasabi sa akin na sa Pilipinas pa ako, naluloka sila dahil ang dami mo daw puting ahas. Correct. Ako din naluloka ako. Pero never kami nagtatanungan yan. Hoy ha, baka akala nyo, gumagawa lang kami ng kwento na napag-usapan na namin ito lahat bago ilabas. Ganun, hindi. Hindi po kami nagtatanungan ng source. Yeah, kasi it just so happen na minsan, ito, ang yung alam ko, alam niya na pala, ibang mga tao nagsasabi sa kanila. Ha, sabi ganun, sinabi rin ba sa'yo? So, ako bine-verify ko bago ko din ilabas kasi nga, hindi mo masabi, baka mamaya, itim pala na as ni Lisa's Mugs. Mamaya patibong. Yeah, patibong, tama. So, anyway, so siguro nakita ng mga tao sa government, sa loob mismo, kasi taga-Malacanang yung mga puting ahas eh. At sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, teka muna, itong si Maharlika na loyalista, ito, talagang sobra tong diehard sa mga Marcos, bakit naging ganito? O totoo ba to na ganito yung kanyang pinaglalaban now? Galit na sa mga Marcos dahil sa mga ganito kadahilanan. So siguro, hindi siguro, para sa akin, kaya lumalapit itong mga taong sa loob mismo ng gobyerno na nakikita nila yung injustice, yung pang-aapi, yung pang-aabuso nila Lisa. Kaya nag-trust sila sa akin, kay Sas, kay Pebbles, kasi di ba? Hindi lang naman sa akin to nakakarating, sa kanila rin nakakarating. So, yun. Kaya sabi ko... Kaya naluloka siya. Di ba nagwala yan sa loob ng palasyo? Bakit nakakarating ka lang, Maharlika, kalapit? Yes, nagwala siya. Nagwala siya. Talaga? Yes. Naloka siya. Kumbaga, saka yung di ba? Yung mga pinag-usapan nila ngayon. Hindi pa lumalabas sa media. Na ilalabas na. Inilabas niya kasi, kaya niya ilalabas, binuking ko na. Yeah. Pinipinturahan niya yung reception hall ng puti. Di ba puti na yung reception hall ngayon na hindi ginalaw ng kahit sinong presidenteng upo kasi nasa batas yan daw na hindi mo pwedeng galawin yung mga nasa loob ng Malacanang. So pinapinturahan niya ng puti yung wall ng reception area. Yung reception area, andun yung mga kwadro, malaking picture ng mga presidenteng pumanaw na. So ang nangyari tuloy, nagmukhang burulan.
Nagmukhang punerarya yung reception hall dahil puti yung kulay. Tapos nandun yung mga picture nung namatay. Tapos pinasabog ko yun sa social media. Alam mo ba, after ilang days, di ba, na inilabas ng media na First Lady, inaayos ang loob ng Malacanang para sa mga bisita, na kapag dumating ang mga bisita, maganda ang tawa ko ng tawa. Kasi, kaya pala nila pinapaayos yun, hindi dahil para i-improve, kundi para sa mga party nila. Yes! Party sa may chika ko dyan. Ano? Chika mo. Siyempre, no, may mga media dyan sa Malacanang, may Malacanang press ko. Yeah. Meron daw dyan part na hindi pwedeng pasukin ng media. Oh. Juicy! Saan yon? Kailan mapasok natin? Na parang hindi na pwedeng pasukin. Naloka nga raw sila. Kasi yung panahon naman ni PRRD, wala naman daw ganon. No? Naka-imbak yung mga doon, pang payola. Pulburon. Or pulburon. Or baka meron ka. Pulburon. Hindi nakakaloka lang. Anong ginawa nila sa Malacanang? Nagpapa-concert, nagpapa-fashion show. Anong ginagawa ng Araneta Coliseum? Araneta yan, ba't di na magpa-concert dun sa Coliseum nyo? Correct. Bakit sa Malacanang kayo nagpapa-concert? Di ba mga Araneta, sila Lisa, may Coliseum yan? Ba't ginagawa nyo sa Malacanang? Fashion show. Ang nakakaloka sa fashion show, lahat ng mga nagpa-fashion show, puro dilawan yung designer. Yeah. Dilawan naman si Lisa eh. Yeah. Kaya nga, di ba? Punyeta. Tama ka, Roy. Alam ko lang sila. Alam mo ba, unang napansin ko na hindi talaga siya nagpapasalamat or wala talaga siyang konsensya ay yung kwento nila, hindi pa nanalo si Bongbong, kwento nila doon sa interview na proud sila na nambudol sila ng ticket ng Miss Saigon. Yes! At sinabi ni Bongbong Marcos mismo na pakakasalan niya itong babaeng na to kasi magaling daw mambudol. Proud pa siya dun sa pambubudol nila ng ticket ng Miss Saigon. Yes. Ay, hindi ko alam hindi ko panood yan. Talaga may sinabi mo yan. Kwento mo ulit. Kasi tinanong sa si Esther ba yun? Esther yung pangalan. Esther. Amoyo? Yes. Amoyo. Yung interview nila. Sabi ko red flag yun pero hindi ko inintindi kasi hindi pa tapos ang eleksyon. Pero sinabi talaga yun na sinabi ni Bongbong Marcos doon na kung siseryosohin mo daw yung pagiging presidente, mabigat daw at hindi daw nagpapasalamat ng tao. So ano ibig sabihin niya doon? Yun yung konsepto niya na kung maging seryoso daw ang isang tao sa pagiging presidente ay mabigat daw at hindi daw nagpapasalamat ang tao. So tumakbo siyang presidente para saan? Di para pangalan, di ba? Para sa pangalan daw nila. Yeah, para maibalik agad lahat ng kayamanan nilang nagawa ay nakuha. At para mawala lahat ng kaso nila, kaya siya bumalik. Dahil yun naman ang una nilang inasikaso pagkaupo yung makuha yung mga kayamanan nila, mawala yung kaso nila. Hindi naman basta-basta makukuha yun. Ano daw three consecutive presidencies. 3 consecutive? Kaya gusto nila hanggang 2034. Hanggang kay Sandro. Kaya pala, tuloy-tuloy dapat. If that's the case, so bakit tuluyan na natin. Habol sila sa kayamanan na yan? Hindi naman nila madadala sa hukay. Correct. Nung namatay ba si Apo na kahit wala yung pera niya? Hindi. Yun na nga, ang dami ng pera nila eh. Magahaman nga. May nagtanong dito, mga bayaran ba kayo ni Attorney Vic? Ano daw? Mga bayaran daw kayo ni Attorney Vic? Hindi nga kilala ni Sas sa kanina Mardy kasi bibilin ko siya. Ako nga lang may kakilala dun eh. Alam mo, si Attorney Vic, hindi ko yan nakilala. Oo. Pinakilala lang yan sa SMNI, yung SMNI debate. Ang nagpakilala sa akin si Franz. Sabi, kasi kaklase ko si Franz nung high school. Sabi niya si Attorney Vic. Hello, Attorney Vic. Maliit lang na tao yun si Attorney Vic. After nun, hindi ko siya nakita before hindi ko siya nakita. Sinasabi ko sa inyo, ang kausap namin, kami ni Maharlika, ni Pebbles, pare-pareho kami, mga kausap namin, is si Lam. Yeah. Si Lisa Marcos. Ako talaga never ko nakausap. Never. Ako naman, minessage,
na gusto akong makita ni Attorney Vic nung nakita niyang lumalaban ako dun sa BBM na. Nung lumalaban ako sa administrasyon, meron message na ipinasa sa akin na I want to meet Pebbles. Tapos hindi ko na alam kung nagme-message pa siya kasi etong page ko, kailangan ko pang pumunta dun sa page para lang makita may nagme-message kasi tinanggal ko dahil sila ng sa page ko, 'di ba? Pinatutumban nila ng pinatutumban. 2 beses nilang pinatanggal yung page ko eh. So, ako naman sasagutin ko para sa atin tatlo. Definitely hindi kami bayaran. Yung nagtanong, magkano ba siya? But anyway, pero sa seryosong usapan, ako, lalo na ako, never ever ko na-meet si Attorney Vic. Alam mo yung tanong na ganyan, kaya ang dali-daling sagutin. Kasi kung gusto namin ng posisyon at pera, pwede naman kami maging artista. Kaya namin umarte na correct. Nangyayari at narinig kami na inaalis si Pastrana at si Attorney Vic. Pwede ko naman sabihin na, go! Support! Alisin niyo yan! Pak! Yes! Sabay doon ang kailista na, pwede naman kasi sabihin hanggang ngayon naman pwede naman sabihin na we love the first yes, lahat ng gagawin at paalisin nyo, patatalsikin nyo, paupuin nyo, supportado kami sa inyo, basta Marcos kami forever. Baka mamaya secretary na ako. Correct. And then, ay girl, baka nasa London ka na. Di ba? Nag-aaral na rin ako. Ang dali lang yun eh. Ganun lang naman yun, nakakadali lang. Lagi ko nga sinasabi, kung gusto lang namin ng pera, bakit pa namin binoljak to si Lisa? Di binola-bola lang namin siya na, ang sexy naman. Pwede ko sabihin, Maharlika ha, artista tayo ngayon, drama-drama lang tayo para hindi tayo mapunta sa laylayan. Ito yung kay Vika. Actually, kaming lahat, di ba, ang image kasi niyan, ang pinaparating is, si Vic daw kasi ay nangamkam ng pera noong election, ng mga campaign funds. Kaming lahat naman, so, syempre kami, hindi naman namin kilala si Vic. So, parang 50-50 kami dyan. Baka kung totoo ba, kung mali ba, or whatever. Pero ngayon kasi, ang pinagtataka namin, wala na yung tao sa kapangyarihan. Kung totoo may offshore account, bakit hindi nyo siya kasuhan ngayon? Wala na siya kapangyarihan. Correct. Meron palang kinamkam sa inyo. Kayo na yung superpower. Bakit wala kayong ginawa? So, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Okay? So, ibig sabihin, sino yung gumagawa ng nangangamkam? Kitang-kita naman ngayon kung sino nangangamkam. Di ba? Oh my God. Sino ba nagpapaaral sa isang vlogger sa London? Saan ba galing ang pera nun? Di ba? So, kung walang anomalya, walang issue. Correct. Yun lang naman yun. Kung walang apoy, walang logical lang naman yun. Sinabi mo, nangamkam ng pera, tinanggal mo sa pwesto dahil yun yung nangamkam ng pera. Di dapat may kaso after. Yeah. True. Bakit di yung follow-up question, do you think mas maraming alam din si Attorney Vic? Siyempre. Oh my God. 100%. Siya nakikipag-transaction sa lahat niya ng eleksyon ni siya lahat yan. Bakit kaya hindi siya nagsasalita for now? Sino bang pwedeng kumalaban sa pinakamataas? O baka alam talaga niya na pwede talaga. Kami lang. No, I think ako sasagutin ko yan. I think sa tamang panahon. Do you think yun niya talagang ikababag? Magsalita siya, do you think yun na yung turning point talaga na tuluyan na talagang babagsak ang Budol administration? Maybe yes. Kasi hindi lang naman si Attorney Vic ang may hawak ng mga alas. Tandaan niya ng taong bayan, hindi naman si Attorney Vic ang may maraming alam. Ay, naku, may chika ako. Ano yon? Isa sa main sponsor ng eleksyon na halos gumastos ng milyon, pumunta na Malacanang at pinagtatalakan sila. Oh, wow. Si Manny Pangilinan? Hindi. Beep! Okay. Pinagtatalakan talaga sila. Wala silang nagawa. Pati si Unanay, walang nagawa dun sa talak. Kasi kilalang tao. Kailan lang nangyari? Oh, wow. Bakit hindi ako sa puting ahas yan? Bongga! Iba puting ahas namin. So ano yun? Dahil naniningil na siya? Parang may something na may ipinwesto na tao nung nag-sponsor tapos tinanggal.
Yan mga nangyayari talaga yan. Nangyayari. Hindi ko maintindihan kasi bakit ang dami nilang ganyan na hinihingi mga ganyan-ganyang pera? October 2021 pa lang 60% na siya na parang kailangan mo ba ng campaign funds ng ganong kalaki? Kailangan mo marami kang hingan? Actually, marami na silang pera kasi eto kaya nga nakakagigil dahil hindi pa sila makontento. Merong pagkakataon na galing dito sa puting ahas ko, I think ngayon ko pa lang ito babanggitin, na may mga Chinese business, group of Chinese businessmen na nagbigay sa kanila ng, kung di ako nagkakamali, nasa 700 plus million pesos. Yung mga grupo ng mga, during the campaign pa lang. Tapos, na pinangakuan din nila na, ibibigyan ng pwesto and everything. Tapos, hindi rin natupad. So, talagang totoo yan yung may mga nagtatalak sa kanila at sinusumpa sila. So, dahil nanghingi sila ng campaign funds Kaya nangyari tuloy ngayon, lahat ng inupo ay hindi galing sa pinag-aralan yung sinasabi niya ng kampanya na mag-uupo tayo ng magagaling, tayo ng magaling sa ganito. Lahat ng inupo niya ay galing sa pabor. Yeah. Humingi ng pabor, pinaupo niya. Pero actually, even yung ibang nagbigay sa kanila, ang ibang nagbigay sa kanila ay hindi rin nila nabigyan ng nasuklian yung pabor na yon. But anyway, kung sana yung kaya hindi ipinwesto ni Marcos Jr. itong particular na taong ito dahil hindi dahil nagbigay siya, kung hindi niya ipinwesto dahil walang credentials, hindi karapat-dapat sa pwesto na yun, maiintindihan mo. 'Di ba? Kasi tama yung gagawin niya. Pero nakita mo nyo naman yung inupo sa Department of Agriculture. 'Di ba? Yung kapalit niya, niloko tayo. Sinabi graduate ng UST, hindi naman pala. Wala, 'di ba? Pinag-utos tayo. Si Chu Laurel, 'di ba? So yun yung sinasabi natin na, yung sinabi mo, Mother, na yung sinasabi niya mag-uupo tayo ng magagaling, yung pala magagaling mag-smuggle. Oo, nakakaloka. Lalo yung sa costume. Tumambling ako dyan. Actually, yung costume pala, nakapangako yan kay Colonel Estanislao. Kilala nyo? Yung pwesto? Oo. That time, nakikita ko si Colonel Estanislao sa... Marami silang pinangakuan. Ang daming inutos dun sa tao. Si Colonel Estanislao, ang daming ginalaw niyan gumalaw yan for BBM talaga. Dahil si Colonel Estanislao, ang dating general ni Apo Lakay nung time na nakaupo si Apo Lakay. Matanda na to si Colonel Estanislao. Huwag na tayong lumayo, Mother. Kasi si Lisa, di ba, pinangako din kay Glenn Chong ang COMELEC as chairman. Pinangako niya yan, alam na alam ko yan. Kaya nga, siningil ko siya dyan. Dahil ang sabi nila, naaayusin natin ang election sa Pilipinas. Maging malinis, tatanggalin yung Smartmatic. Yan mismo yung kay Glenn Chong, alam na alam ko yan. Dahil yan ang laban namin kasama ko yan sa electoral. Kaya hayop tong mga media na to Etong media na to kasi, hindi linalabas yung katotohanan. Kapag katotohanan na, bina-blackout nila Yes. So, kaya yung mga binanggit mo ngayon na pinangakuan, hindi lang si Colonel, hindi lang si Glenn Chong, marami silang pinangakuan during the campaign na aayusin natin, eto dito ka, ganyan kayo, pala chika-chika lang. So, question sa mga sinabi, mag-agree ba kayo na talagang, or sasabihin nyo ba na si Lisa talaga ang may kinalaman sa mga appointees? Oh, definitely. Yes. Yes. Ay, hindi lang siya. Sino pa? TP. Ano yan? Ang power broker sa loob niya. Oo. Si Lisa, tapos, si Martin. diba, ang chika pa si Martin Romualdez or Martin Araneta? Martin Romualdez. Well, ang ulo talaga, silang dalawa talaga. Ang ulo talaga si Lisa. Si Kuting, tango lang ng tango yan. Talaga yan. So may ang power broker kasi talaga yan si Martin Romualdez. Bakit ka magtatayo ng grupo na meron kang isasamang sasalungat sa sa gusto nyo, di ba? Dapat lahat kakampi. Yeah. Saka bawal lang maingay.
Lalo na kung may ginagawang kababalagan, bawal talaga ang maingay doon. Bawal ang maingay doon. Lahat yun dapat kakampi mo lahat. Kaya kahit bobo, inupo nila para kakampi. So, di ba ang chismis na, Roy? Ang chismis, kailangan kasing hutan. Yes! Dapat kapag-burunan. Ay ha? Hindi nila ako sinama. Yun lang naman daw ang chismis. Mother, ba't hindi ka sinama? Ay, nagbabuhay ka na daw. Mother, nagbabuhay ka na daw. Baka ubusin ko lahat yun, hindi sila matiran. Parang, kita mo, pati si Maharlika na pa-confirm. Kasi yan ang kumakalat na chismis dito sa Pilipinas na, hindi ako iuupo niyan kasi hindi ako kasinghutan. May mga ganon. Dapat marunong ka suminghot. Wala. Talo tayo. Hindi tayo marunong suminghot eh. Sa mga lang nila tayo, no? Inaamats nila yung Pilipinas, nakakaloka yung amats nila buong bansa. So, Sas, yung sinabi mo na part din si Martin Romualdez, so, ibig sabihin ba doon ay si Martin Romualdez talaga ang nasa likod ng pagpapatumba kay Sara? Or sa pangalang Duterte? Siya talaga. Gusto hindi ba-obvious, Roy? Well, syempre, obvious si Martin. Kasi nga, ang eksena kasi niyan is, kasi this is the chance din ng mga Araneta na makabalik sa power. Nandiyan na sila eh. Parang kalahati, andyan na sila diba? So, gusto na nilang ituloy-tuloy yan. Kasi nga, napurnada sila kay Mar, so baka kailangan pa ng, pwede pang may i-push pa na isa pang Araneta. Ito rin si Martin, gusto talaga niyang maging presidente. Yeah. So kaya gusto niyang pabagsakin ito si Sara Duterte. Ewan ko baka hindi pa tumakbo ng 2028 si Sara, nagsayang-sayang lang sila ng poro. Tama si Sas. Oo. Yeah. Hindi man maging Marcos. Mute. Nasa pamilya nila. May relasyon sa pamilya nakaplano na kaya nga nag-i-imbak sila ng limpak-limpak in preparation for... Pero may question ako. Ang tagal ko na talagang matagal na tong question sa utak ko, pero hindi ko naman to rini-research. Sino ba yung mayor that time nung sinabihan ni Mar na sino sa Yolanda Funds? Romualdez din. Anong pangalan? Alfred Romualdez, di ba? Nakita niyo ba siyang lumabas? Hindi. Nakita niyo siyang tumabi kay BBM, kay Liza. Baka mag-aaway kasama sa meeting, sa tour. Di ba hindi? Baka sila? That's a good question. Di ba so may something? Nakita niyo si Kring Kring nakasama sa mga fashion show? Di ba? Hindi na Gonzales. Hindi. Hindi kasama. So may something? Bakit natin makausap ko si Kring Kring? Bakit hindi natin i-contact si Kring Kring Gonzales? Hindi. Nay Pebbles, hindi ka raw kakausapin ni Kring Kring, maipapakita raw siya sa'yo. Okay, kailangan makita ko hanapin ko talaga si Kring Kring. Kasi nakakaloka, halos lahat ng Romualdez at Marcos, makikita mo kasama sa tour, meeting, lahat-lahat, fashion show, concerts. Pero itong nag-iisang Alfred Romualdez. Gusto mo bang katawagan ko si Mayor Alfred? Ito, may number ako. Ay, tatawagan ko. Wala. Interviewin mo nga minsan. Ito may number niya. Nakakaloka. Di ba nung nagsiselebrate sila ng Yolanda, ang binibida nila si Martin. Si Alfred yung nandun. Yes. Sabi ko, may something to. Maraming alam tong si Alfred. Tawagan ko na ba? Pindutin ko na? Oo. Kasi na-miss ko na dito si Kring Kring at saka si Mayor Alfred dito sa Cerritos, sa California. Yeah. So, next question. So, ano yung magpapapigil sa inyo magsalita? Pag wala na sila. Pag tuluyan ng maligwak? Oo. Makapagpigil? I think, pag tumigil na hininga ko. Hindi ako magpapalayas. Anong panahon naman ni Duterte, inaano rin naman natin yung administrasyon ni Duterte. So parang, kaya yun yung na parang, bakit naman nung panahon ni Duterte, pag binoboljak mo yung administrasyon niya,
wala ka naman takot sa buhay mo, nagugurgur. Diba? Nung ito yung bago matapos yung term ni Duterte, diba? Ang dami ko rin pang boboljak. Ako din, binoboljak ko rin yung administrasyon ni Pangulong Duterte. Buhay pa naman ako, ilang beses ako umuwi. Diba? At nakikita mo pa siya. At pag umuwi ka pa, pwede mo pa makita yung mga tao, yung mga... Parang, nandito nga si Martin sa Beijing, nag-uusap kami, sabi niya, nag-uusapan namin, sabi ko, bakit binoboljak naman namin kayo? Yes. Wala namang kayong... Sir Martin, nandyan siya, binoboljak ko yan, pero at the end of the day, kapag ang issue ay tungkol sa Pilipino, sumasagot sila. Yeah. Yun lang nagtuwa sa Duterte. Actually, si Martin, andun na. Si Martin Andana, he even speaks well of you. Alam mo yun, parang, sa akin. Wala hard feelings na, yes. Nakita ko si Bato. Si Bato, minura-mura ko yan, yung nanood siya ng Pacquiao concert. Ako din, naboljak ko yan Naboljak ko Ako si Bongo, madalas kong binoboljak noon. Naboljak ko rin si Bongo. Si Bongo din, naboljak ko yan. Sabi ko, bakit nakapaskil yung mga mukha mo dun sa EDSA? Naalala niyo yung patakbo patakbo siya ng senator. Senator. Nakapaskil. Pero nakita ko naman, nagbigay pa ng font, ano ba tong fruit na? Lang noon kay tatay, once na nakita niya yung mga inupo niya na may kabulastugan, yes. Talagang minumura niya. Pag hindi wala siya pakialam pag hindi niyo binigyan ng solusyon yan, pag hindi lumabas ang totoong may kasalanan yan, ganyan. Dito, nagbakasyon na, Diyos ko dahi. Actually, katangahan na yung ginawa, pinagbakasyon pa. Kaya nga, yan si tourism. Isa pa yan, wala rin namang gawa yan eh. Ako mahilig akong gumala. Yan ang gusto ko. Bililibot ko yung Pilipinas. Wala siyang gawa. Yeah. Roy, ang kinagagalit ko talaga sa kay Kuting, isa pa, na ni isang OFW na inilapit ko sa kanila, wala talaga silang natulong, kahit piso. Magsimula tayo dun sa kay Loyalista si Nanay Rosita. Pero hindi lang si Nanay yung inilapit ko sa kanila. Mga OFW na nanghinang tulong, wala, ni piso yung mga baka ng inang yan, wala talaga. Kaya ganito ako kagalit. Personal yung galit ko sa kanila kasi personal ko silang kakilala. And if you compare nung panahon ni Duterte, kahit minumura-mura ko yung mga appointees ni Duterte, the moment na mag-text ako, sabi ko naman sa text ko, kailangan po, para marespeto naman ako, no? Kailangan po ng tulong ng ganito, na ganyan. Tumutulong sila. Kasi ang unang-una, hindi ako nahiya lumapit sa panahon ni Duterte kasi yes! Ko sila. Kasi ang point ko, bakit? Hindi naman yung pera yan. At saka hindi naman to personal ang hinihingi ko para naman sa taong bayan. So kaya kahit na binoboljak natin yung panahon ni Duterte, nagre-respond sila ng tulong. Pero itong hayop na to, na binuwis natin yung oras natin, tayong lahat, pati buhay, nakipagbakbakan tayo sa mga dilawan noon, ni piso walang tinulong sa mga OFW. Matutuwa ba ako, Roy, ha, Mother? Hindi alam mo, Roy, walang natupad. Lahat. Hindi alam mo, Roy, isa sa mga issue niya ng mga... Even sa LGBT, pinangakuan ako niyan. Diyos ko, nakakagigil. Hindi alam mo, Roy, ang number one problema ng OFW talaga niyan, yung mga namatayan. Tapos, kasi mahirap talaga yun eh. Mahirap talaga yun. Yes. Ang daming ganun. Kasi nung nasa Europe ako, ganun ang karamihan ng issue ng mga ng mga OFWs. Lalo ni mga undocumented. Lalo ni mga undocumented. Kasi mahirap ang processing nun eh, di ba? Yes. Last time, di ba may pinost ako, may tinulungan akong OFW na inatake yung tatay niya sa bahay. Iba, mas mahirap pala kapag sa bahay. Kasi pag sa ospital, may papers na agad. Pag sa bahay, marami pang investigasyon yan. Bakit? May foul play. So, inaabot pala yan ng 3 months bago mapauwi. Yeah. Ngayon, nag-message sa akin. Tapos ayoko ng gano'n. Kasi ako namatay si nanay ko, hindi ko nakita. Na hanggang ngayon, naiyak tuloy ako. Dala-dala ko yan. Hindi ko nakita yung nanay ko nung namatay siya. So, nung lumapit sa akin yung tao na to na tulungan mo naman ako, gusto ko makita yung tatay ko, namatay siya. Sabi niya, ma, tulungan niyo naman po ako.
Ay, naku, binraso ko yan. Talagang tumawag ako kay Arnel, lahat, tinawagan ko, tulungan nyo to. Alam mo, thankful ako kala Arnel, saka dun sa, tumulong sa akin sa, ano pa yung isang ano? What? Kung sa POEA, migrant workers, DMW. Tama ba? Migrant workers. In 10 days, na pauwi nila yung tatay na patay. At least na may nagawa kahit pa paano. May nagawa. Yeah. Pero sobrang thankful ako kaya maraming salamat. Noong panahon ni Duterte, yung mga namatay na ipauuwi. At kasi nga noon, kinukwento, actually, nung last year, may kumausap pa sa akin, sabi ko sa kanya, alam mo nyo, nung panahon ni Duterte, yung mga vloggers, ginagamit yan nung panahon ni Duterte ng admin para malaman yung hinaing ng mga problema. Yun talaga yun. Yes. Kaya yung mga, nung panahon ni Duterte, kahit ASEC, USEC, may mga contact yung mga tao. Yeah. Kasi yun yung parang ano nila yun yung, kasi ang sinasabi talaga parati nun, kasi malapit kayo sa tao, ganyan, kung may marinig kayong problema, iakyat nyo na yung problema kaya kagad. Kaya marami nung na-action, kahit nga sa DPWH. May ginawa pa nga ako nung sa DPWH, yung Tulay Challenge. Yung alam niyo yung mga estudyante na tumatawid ng leader na walang tulay. May mga nagawa nun sina Mark Villar kasi nga, nire-raise ko kina Ana May yan. Ay, Ana May, kailangan dito ng tulay. Ganyan, paggawa dito ng siya, si Ana May. Nag-aaral. Natanggal din siya. Alam ko. Naligwak mo sa'yo. Kasi na red tag. Naligwak. Rod tag. Rod tag. Rodriguez. Basta galing daw kay Vic Rodriguez. Rod tag. Yeah, so yun talagang kinasasama ng loob ko. Isa pa yun. Na, di ba, yung mga vloggers ngayon, ay noon, nagagamit para makatulong sa mga OFW o sa mga kababayan natin. Pero ngayon, yung mga vloggers, binibigyan pa nila, vloggers nila, mga dugyot, binibigyan pa nila ng pera galing sa nakaw, at ang purpose nila ay para pabanguhin si Kuting at para mang-away ng kapwa vloggers. Hindi para tumulong. Hindi, pabanguhin si Martin, doon ako naloka. Yes. Protect Martin Romualdez. Ano protect Martin Romualdez? Bakit? Protektahan bakit? Bakit po protektahan yan? Anong muntik na daw matusok yung ilong. Bidang-bida si Jollibee, ha? Yeah. So ngayon, dahil doon, what do you think of Sara Duterte? Ano ba dapat ang gagawin ni Sara Duterte kung kayo po ngayong advisor? Sas, ikaw na mag-advise kay Inday. Kung kayo po ang advisor ni Sara ngayon din, anong sasabihin? Ikaw na. Hindi, di ba, naiyak na nga ako. Sabi ko na, malinaw na naman sa mga supporters na walang unity team. Yes. Correct. Yes, walang unity team. Walang unity team na parang... Kasi, unity team is eme lang. Team, bago pa sila umupo sa kapangyarihan. Kasi, wala naman hello. Sino bang original ka-unit team ni BBM? Di ba si Vic Rodriguez? Oo nga. Yes. Unang naligwak. Yes. Unang naligwak. Tapos sunod-sunod na. Tapos ngayon na parang, wait, parang let's stop pretending na may unit team pa. Pero syempre, hindi, kasi wala naman kasi nakakausap kay Inday Sara talaga ng masinsinan. Iba rin kalasik kasi itong si Inday, no? Kaya hindi rin natin alam kung anong tumatakbo sa utak ni Inday sa mga sandaling ito. Pero yung last time, hindi siya pumunta doon sa yung departure message yata ni... Yeah. Wala siya doon, di ba? For the first time, wala siya. Ginagawa rin siya sa sundo sa katagahatid. Doon ako naluloka. Bakit parang si Inday, taga-sundot, taga-hatid lang? Oo. Tapos wala siya sa mga tours. Yeah. Si Martin ang napansin nyo, pag aalis siya, nandoon. Ihatid niya yung presidente. Pag darating, susunduin niya. Hala, trabaho ba ng vice president yun? So parang unit team kunyari, sa part. Ginamit lang si Sara. Pero si Inday, syempre, vice president siya. Kailangan niyang gawin yun. Diba? Hindi, ang siguro magandang advice kay Inday, I think dapat matuto ka sa nangyayari ngayon. Na wag mong gayahin itong nangyayari ngayon. Kasi kahit gaano, ako kasi naniwala talaga ako na magandang intention ni Bongbong Marcos na tumatak. Pareho tayo. Yan din naman ako.
Ngayon walang magandang intention. Pero, iyak pa ako noon pag nagsasalita yan. Mukha tayong tanga. Mukha tayong tanga. Naloko tayo. Pero gano'n na nga, di ba? Iba kasi yung intention na pag ginagawa mo na, siguro hindi kasi natin nakikita nun, yung binubuo na nilang mga plano behind the scenes. Yes. Yun yung mali. So, hanggang sana tagpi-tagpi na lang natin lahat no? Yung mga tawag niya, yung mga ganun niya. Si Sara, kung gusto niya tumakbo ng 2028, huwag niyang gayahin itong ganito na kailangan wag siyang magkapaka-plastic kasi kung gagayahin, kung magiging ganito rin yung gobyerno ni Sara, aawayin din siya. Pwede pa na hindi siya aawayin. At saka kawawa yung mga Pilipino. Kawawa. Oo, siya na nga lang yung pag-asa natin Siya na lang yung pag-asa natin. Ako ang advice ko sa kanya, siguro advice, advisor tayo bigla. Dapat naman siya mag-resign as secretary? Dati sinasabi ko yan, pero siguro antayin niya. Akala ko mag-resign na siya. No, antayin niya munang ligwakin siya. No, parang pwede rin. Ako hindi, kasi alam mo siya lang yung, kasi ang ipapalit na din, kasi alam mo Roy, ang DepEd, yun ang number 1 ninanakawan ng mga nakaupo. Dahil malaki, ang pinakamalaking budget ang DepEd. So pag nag-resign si Sara, parang, kita mo mga issue, di ba dati ang issue sa DepEd? Mga textbook, mga ganyan yan, di ba wala na tayong naririnig ngayon? Ang naririnig lang natin, confidential fund, tapos yung hindi rin na-remit na GSIS, hindi naman ninakaw, hindi pa nare-remit. Pero wala pa tayong naririnig na, ay, may textbook scandal, may pinabura na ganyan, na ganito. So parang, so far, wala pa tayong naririnig yung talagang source ng corruption sa DepEd. So, kaya ako 50-50 na mag-resign si Sara. Kasi kung mag-resign si Sara, naman ng inupo, kawawa naman ang mga estudyanteng kabataan. Estudyante. Yun yung parang 50-50 ako. May point si Sats doon. Well, ako naman, the reason why na gusto kong mag-resign siya, para makita ng tao na fed up na siya sa budol government. So with that, yung mga tao, makakapag-isip lalo, mas lalo tayong dadami na, tama nga to sinasabi nitong tayong apat dito, may basihan nga kasi mismo itong Vice President, sukang-suka na. So with that, mas magiging powerful tayo para buhatin si alam nyo kasi, diba? Wala naman kaming magagawa, wala tayong magagawa, tayong apat, wala tayong magagawa, pati mga tao, hanggat wala tayong kakampi sa taas. Pero, may mga nagsasalita na itago na lamang natin sila sa pangalang graduates of Philippine Military. Yes! Oo, naliloko din ako dyan. Wala ka ba kayo doon? Di ba pinalaya bigla, di ba? Diba? Takot sila. Natakot sila. Hindi kasi totoo, Roy. Ito, napadala sa akin ng from Congress. Nag-drill talaga sila at ang drill is in case na magkaroon daw ng revolution. Nagdala sila, actually, since na-open mo na yan, actually nagpatawag si Lisa Smugs ng 10 tangke. Nakarating ba sa yan, David? Really? 10 tangke, doon nakaabang sa Malacanang. Tapos siya yung bala. In case. Daw na mag-ano yung mga military. So natakot sila. Ano yan, fresh na yan 10 tangke na nakaantabay. Nung time na si Kuting ay nagpapanggap na may sakit, yung hindi natin siya nakikita. COVID yung sakit niya. Alam mo, gamit na gamit nila yung COVID. Totoo lang gamit na gamit nila yung COVID. Oo. 10 tangke na ano sa kanya. So natakot talaga sila, naalarma sila dito sa mga PMAers na ito. So ibig sabihin nun, kung may takot sila. So may takot sila kapag lalo tayong dumami yung taong bayan. Kasi hindi naman nila pwedeng ipubli. Alam mo, hindi nila pwedeng itago yung ginagawa nila. Kasi kitang-kita naman, dahil kumbaga walang habas. Wala nga silang pakialam Kasi kung may pakialam sila, dapat kahit pa paano, hinay-hinay lang yung pagnakaw o hinay-hinay lang yung mga aktibidad. Talagang parang nagmamadali for 2034 na gagamitin. Malaki ang takot nila. Sa totoo lang, malaki ang takot nila sa militar. Yeah. At maraming salamat din dahil hindi lahat ng militar nabibili. Yeah, salamat. Salamat din sa mga militar. Marami rin akong kilala
Tapos may mga nagme-message din sa akin na Chenelyn Chuk-Chak, ayoko nang sabihin dito, baka mamaya bigla akong damputin. Chucha ba? Yeah, tago mo na sa pangalang Chuba Chuchu. Hindi. Minsan nga natatakot ako, bakit sa akin po kayo tumawag? Naalala mo yung SAS? Minessage kita. Sabi ko, hala, bakit sa akin po kayo tumawag? Hindi naman po ako malaking tao, saka parang baka mamaya hindi ko po kaya yan. Ganun. Sabi ko, pwede ko po muna kausapin yung mga friends ko. Sabi niya, sige, kausapin mo muna yung mga friends mo, tapos balitaan mo ako agad. Just, naku, teka muna, pag-iisipan ko muna itong mabuti. Buwis buhay yung Buwis buhay to. Yeah, sobrang buwis buhay. Pero kita mo lahat ng issue nila kasi, mga graduates of Philippine Military Academy, saka retired military officers. Diba yung sa Smartmatic, ang mga nagsasalita niyan ngayon, mga retired. Yeah. Tapos ito kay Badoy, graduates of At may vlogger din na retired general na nagsasalita na rin, di ba? Si General Mascanas ba yun? Ano pa pangalan niya? Mascanas. General Macanas. Oh. Yun eh, Maharlika fan yun eh, si General Thank you Macanas. pala General Macanas sa chocolate, yung dark chocolate na binigay niyo from, Pero yun na nga, na ang maganda kasi noon, nagsasalita na sila kasi I think, kasi hindi mo naman kasi magtatago yung yung hindi maganda. Saka yung corruption. Kasi sa totoo lang talagang, 'di ba sinabi ko sa iyo Maharlika yung may-ari ng isang malaking media sa Pilipinas. Yes. Ang sinabi sa akin, Roy, sabihin ko sa yung sinabi sa akin. Ganito syempre pag mga lasing ng mga tao, doon na masyado nagtasabi ng katotohanan. Lasing na siya noon, sabi niya sa akin, na pinag-usapan namin, sabi ko, ako nagsabi, sabi ko, grabe si Michael Mann nandito, ginanon ko yun. Tapos sabi niya sa akin na, meron siyang hindi naman marching orders, parang kinausap lang niya yung mga tao niya na kung wala kayong sasabihin na hindi maganda. Ay, kung ang sasabihin niyo hindi maganda, wag na lang kayo magsalita. Parang may ganun siyang pahiwatig daw sa kanyang mga trabahador. Tapos ang sabi niya sa akin, kasi natatakot siya, hindi dun sa media niyang pag-aari. Kasi malaki yun hindi mo pwede, hindi naman yung SMNI na pwede mong bagabanggain ng ganyan. Malaki talaga yung media na yun. Tapos sabi niya sa akin, Roy, na siya nag-open ang galing ni Maharlika. Sabi ko, nanonood ka rin kay Maharlika. Sabi niya sa akin, alam mo balang araw, babalikan natin lahat ng sinabi ni Maharlika. Yun ang sinabi niya sa akin. Pinabutan ako. Sinabi niya sa akin yan, Roy, noong event ng Chinese Pinabutan naman ako doon. Si Michael Ma. Yun talagang pagkasabi niya sa akin balang araw babalikan natin lahat ng sinabi. Dahil walang sinabing kasinungalingan si Maharlika. So, yung sinabi niya yun talaga, naloka talaga ako na parang, kaya nga pag nasa Pilipinas ka, may mga GC rin ako, no? May mga sosyal, naluloka daw sila, mga sosyal na tao, mga makapangyarihan ang pinag-uusapan si Maharlika. Kaya nga pinanood na daw nila yung ni Maharlika yung Sona. Sona. Ayoko dun sa Sona mo na. Oh my God. Malapit na ako mag-Sona kung meron pa sa'yo. Laro mo sila, no? Oh my God. Marami ako dadagdag sa pangalawang Sona ko. Actually, gusto ko silang laruin ng ganyan. Pero syempre, nandito ako sa Pilipinas. Alam nyo na, Diyos ko dahil. Yan nga, ingat-ingat. Riding in tandem lang yung katapat ko. I know, but anyway. Nakakaloka na pati yung mga vlogger niya ngayon. Nakwento niyo na ba dito yung list? Yung mga pangalan natin. Nalilabas nung pangit na taga Leyte. Oo. Diba? O, nasa ang nangyayari, isa-isa na nila. Talaga? Yes. Yung isa doon, Roy, yung isa doon, tinawagan ng boss. Oh. Yes. Oo nga, pasama. Tinawagan ng boss niya. Ganon. Ganon nakatindi. At hindi alalay ang pinapatawag Siya mismo ang tumawag. Emirate, ganon. Ganon na.
Kaya ikaw, Roy, saka Maharlika, maswerte kayo. Kasi ikaw, Roy, Canadian citizen ka. Ikaw, Maharlika, US citizen ka. Ang kami Pilipino pa rin. Ikaw ba magsa-Chinese ka lang? Alam mo naman tawagan nila yung Canadian government o yung citizen ninyo or yung US government. Kaya nabigil sila. Gigil. Kaya kayong dalawa dapat sila sa atin. Sobrang kayong dalawa dapat nasa forefront kasi hindi kayo magagalaw eh. May kaso na si Maharlika kami kasi pwede kaming galawin gamit sila ng mga ano dito, mga hitman. Kasi they have the money. They can do that. Yeah. Ay, may hitman din pala dyan. Yep. Oo naman. California, hello. Oh my God. Ganun siguro gagawin nila. Manggagaling dito yung hitman, papabisahan nila. Pwede. Papakulam na lang. Pwede yun, di ba? Papabisahan nila yung hitman, papupuntahin dyan. Tapos yun na, magre-ready na, magkakabit-kabit ang mga tapos may pula na rito si Maharlika. No, pero alam mo, Mother, actually, nung October, bago pumunta si Kuting dito, November, di ba pumunta siya dito sa California. So, nung October, ito, this year, itong October na to, may nagme-message sa akin na gusto daw akong i-treat for lunch. Okay, yung taong gustong mag-treat ng lunch sa akin ay talagang Marcos supporter at hindi lang. Kasama ko ito sa, nakilala ko ito mga ito, diehard Marcos talaga, and still supporter talaga pa rin ng mga Marcos. So parang sabi ko, red flag sa akin yun, really? Invite ako ng lunch? Kaya kong bumili ng lunch kahit siya, bilang ko siya ng lunch. Malay ko ba na pwede niya akong lasunin? Diba? October. Tapos nakita ko tong taong ito na nag-invite sa akin, nandoon sa San Francisco, nandun sa LA, basta nandoon nasa likod ni Kuting. So, possible talaga yon. Ako meron din. Hindi naman meron nagsabi sa akin. Meron ko rin na Maharlika ng Taliano Gold. Hindi ka ba nagsabi na na? Pero hindi naman ako patay gutom na dugyots na, na papakain lang ng ensimada, ay tuwang-tuwa na. So, hindi naman tayo ganun ka bobita peron para magpapaniwala sa mga ganun. So, meron sa katawan-tawa ko, yung bet na bet nila yung nagpapapicture na sila, yung kiniklik na sila na gusto nila mahawakan si BBM. Just ko. Yeah. Nako, pag yung mga vlogger na yan, pag nawala yung administrasyon na yan, at yung mga vlogger na yan bumaligtad, pag susuntukin ko sa bukayan, yung pag yung lumalapit na sila sa atin, tapos kakampi na nila natin sila. Hindi, Mother. Ay, sa akin ng jompal yung mga yan. Mother, huwag mo nang jompalin kasi at least nagising sila. Patawarin na natin sila. Kasi, patawarin na natin, Cass. Hindi, may marching order sa loob. Actually, dito mo makikita talaga na ang marching orders talaga is destroy Sara. Itong pintugon nila. Destroy Sara talaga. Destroy Sara. May mga vloggers na ayaw nilang gawin. So, yes. Masama. Against their will. Against their will. Pero may iba namang vloggers na gagawin namin pero ano lang to trabaho lang. Parang ganon, parang may mga division ng ganon. Meron talaga na talagang sip-sip talaga sa kay Cami. Kaya naglabasan sa TikTok lahat ng yung mga eksenang paninira kay Sara, naloka ako. Mga kabataan talaga yung nagti-TikTok. Yeah. Nawala na. Hindi naman sila political. Nawala. Hindi siya nag-boom. Walang pumansin. Yeah. Hindi kasi sila political vlogger in the first place. Saka wala kasing vloggers na katulad natin na pinost yung ganon. Yung hindi natin pinansin, hindi pinag-usapan. So, hindi na pag-usapan. Ako hindi ko talaga pinost para hindi mapag-usapan kasi sisikat lang, magiging issue lang, di ba? Sasabi ko, walang pumatol. Hindi kasi si RJ kasi dapat ang nagbo-boost noon. Kasi siya lang naman yung political vlogger na pinakamalaki sa kanila dyan eh. Yes. Ito lang kasi masabi ko, no? Kasi si RJ, matalino yan. Alam niya kung dehado o hindi. Pag tinutuloy pa niya yung laban, ibig sabihin yan, may naniniwala pa siya. Chance na siyang manalo. Kaso wala naniniwala sa kanya. Naniniwala pa siya.
Pero pag hindi na yan nagsasalita, ibig sabihin yan, hindi yan naniniwala sa gusto mong pagawa sa kanya. So, or, kaya yan, hindi na yan nagsasalita. Sasabihin lang niya na nag-aaral siya, pero hindi rin yan naniniwala sa gusto mong pagawa sa kanya. Kasi syempre, no, ano mangyayari sa kanila pag pagkatapos ng Marcos administration, ang mapupukan dyan si Mel Robles. Di ba? I think, una-una, hindi na siya papaniwala ng tao dahil ikaw ba naman paaral ka ni Lisa. Wala na siyang credibility. Magsalita man siya, wala na siyang credibility. You know, that's it. Kasi obviously, dati super talak. Lalo na ngayon, wala siya. Nagsalita ba siya sa laya ni De Lima? Wala. Di ba din siya napatawag dahil sa Senado? Wala siyang sinabi, di ba? Wala. Oh, kinausap ko rin yung mga saging na saba kung may sinabi si RJ. Wala. Wala. Pero kung ano yan, magsasalita agad yan, kilala ko yan, kilala namin ni Sasian, Diyos ko dahil. Wala na kasi siyang, ang totoo, hindi naman talaga siya lumalaban o nagbablog para sa Pilipino o para sa... Alam niyo ba kung paano mag-vlog yan? Di ba, nagpupunta yan ng Japan, ako kasama niyan lagi. Kapag merong mga merong mga eksena na 2 phone yan, 3 or 4, ganyan. Grabe Biglang may message sa kanya, sabi niya, teka lang muna, naglalakad kami niya, namamasyal kami. Pupunta siya sa isang sulok, bilis. Tapos post niya na. Tapos halika na, mamasyal na tayo. Tapos titignan ko yung post. Ay, tungkol kay si ano ang tumawag dito. Marami siyang hawak. Na politiko. Marami siyang hawak na politiko. Sumasagot agad yan. Pero ngayon, di ba, hindi na siya sumasagot? Di ba yung si Loren Legarda, dinefend din niya? Di ba? Nung sinabi ni Loren Legarda na work with the NDF, tapos di-defend ni Thinking Pinoy? Baka may payalo siya. Jinggoy. If the price is right. Hawak niya siyang Jinggoy. Ayan si yung CPP, NDF. Yan talaga is sa mga red lines sa kasi malalim ang hugot ni Sara eh. Parang ang kwento ata dyan, meron ata siyang parang nag-aalaalaga kay Sara or something like that. Pinatay ng NPA. Tapos, kaloka. Gustong lasak makita ni Sara. Kita ni Sara yung katawan. Parang, ano talaga, parang hindi lang yung basta-bastang pinatay, talagang brutal yung pagkamatay. So kaya talaga yung si Sara, talagang ano talaga siya dyan? Sumuko kayo or pupulbusin ko kayo? Parang ganyan lang kanyang challenge. No, meron pang mga NPA na pinalaya talaga. May tanong pala ako. Ito yung tungkol dun sa di ba? Yung may isa silang vlogger na Politic PH yan, di ba? Sa tingin mo, sino nagbibigay ng information sa kanya? Halo-halo. Ang alam ko niyan, ang isa sa mga nagbigay dyan sa information sa audio. Tapos si Lisa rin. Kasi may mga information sa akin na silang dalawa lang nakakaalam. Sabi ko, or chinismis nila sa iba. Si Lisa yan, siya si Taning. So, kaya nga inaway ko sila na parang gago ba kayo? Na parang marami silang ginagawang eksena. Pero ang admin yan ng putik, ang tawag namin yun sa vlog na yun ay putik. Si Thea Tan. Kasi nga, alam niyo naman. Yung page. Yeah, yung putik. Oo. Thea Tan. Kasi may mga friendships pa tayo in some places na pag nakikita nilang inaapit kayo, ganyan. Lalo na pag anonymous, tayo nilang magbukas ng mga po. Pinadala sa akin yung... tuloy-tuloy pa rin ba? Hindi ko namin nansin eh. Wala na eh. Wala na. Wala na, di ba? Hindi rin nag-boom, di ba? Kaya si Renzo bakit? Kasi ang napuputukan si Lisa. Di ba gusto nga nila ilihis kay Lisa yung mga issue? Para natin bumabalik ni Lisa. Kasi bumabalik, nag-backfire lahat ng dinurog namin ng dinurog ni Sasyon. Talagang tuloy-tuloy, durugan. Walang susuko, durugin natin sa... di ba? Oy, may nagtanong dito from Ghost. Si Roy, pwede pakitanong ano masasabi nila about the planong next year ng paglilipasan ng Chacha? Magano daw? Chacha. Nako, okay naman sana yan, no? Pero ayusin muna nila yung liquidation. Punyeta.
Over 30 years na yung problema nila sa liquidation. Kahit kasi Ed Linggo, pinasalamatan ako, binalik ko yung issue. So sabi ko, talaga naman, Diyos ko naman, ano naman katarantaduhan niya na ang laki, bilyon-bilyon, wala kayong resibo? Ano ba yun? I'll be very honest sa inyo. Ha? May mga nakausap sa akin na, hindi ko sabihin kung sino, pero medyo malapit sa mga kaalyado ni Duterte. Sabi ko, wala akong pakialam, no, kahit kailan sila ni Duterte, dahil pare-pareho silang nakikinabang dyan. Ano ba naman yung ayusin naman nila? Ano naman, gano'n ba kahirap mag-liquidate ng may resibo? Sabi ko ganyan. Bago sila mag-charter change, ano muna nila, ipa-attend muna nila si Michael Ma sa hearing. Alam mo yon, bago nila asasumin yon. Yan yung nagbibilang ako ng araw. Yung halos araw-araw pinopost ko yan kasi nagsalita si Martin Romualdez na ipatatawag niya si Michael Ma sa Senado. Mga hindi na tuloy-tuloy. As in, hindi na tuloy. In-appoint nga, Mother. Hindi ba tayo kaalaman? In-appoint nga, special envoy. Kaya bago sila mag-cha-cha-cha-cha nila, yun nga. Hindi, ano ba kinakatakot nila? Kasi nung panahon ni Duterte, yung anak niya nga pinaupo sa hearing ng Senado. True. Anak niya yun, ha? Saka hipag ba tawag sa lalaking Manugang? Manugang. Yung Manugang din nakaupo doon, yung asawa ni Sara, di ba? Kung totoo si may power si Duterte na hindi pa upuin yung mga kamag-anak niya doon. Pero nangyari kasi gusto niya maging transparent. Pero ito, hindi naman nila kamag-anak si Michael Ma. Pero bakit? Sobrang pinotektahan nila, no? Ginawa pang special envoy. So doon mo talaga makikita na failure itong government na ito. Overall, failure talaga. So we have to act now. So speak up day! Yes. Gigil na ang taong sana lagi natin itong gawin. Pwede. Mag-schedule tayo every Sunday. Gawin natin to. Tapos ito yung pamangkin ko kasi, sabi niya ganun to, sasama ka ba sa SM? 1 oras na po kaming naghihintay. Last question na lang. Last question na, Roy. Okay. It's importante to as vlogger, di ba? How would you like people to remember you? Bilang vlogger. Di ba? Huh? How would you like people to remember you, lalo yung mga viewers mo, mga subscribers? Paano kanila i-remember? Sinabi mong pebbles sa lakera, Mother. Anong gusto mong maalala ng tao? Yes. Yung takdang talak, palaban. Ikaw, Sas? Hindi, ako, gusto ko lang ma-remember na kahit hindi nyo ako paniwalaan o hindi, I think hindi nyo masasabi na hindi ko sasabihin kung ano talaga yung nasa utak ko. So, alam mo yun, na parang wala akong pakialam kahit agree kayo sa akin o hindi agree. Basta sasabihin ko kung ano yung paninindigan ko. Kasi I think lahat tayo dito, no, tayong 4. For the last 6 years, 7 years, siguro si Roy 10 years, 20 years. Ay, sino ba talaga matanda sa atin? Nagdaanan na ito nga si Roy. Kaya assassination level pa na talaga binaboy talaga yung buong pagkatao natin. Sumahali ka nga, pati ka siguro kulay ng panty. Iwaran na pares nga eh. Binaboy talaga. Kikita nyo na marami kaming pinagdaanan, pero tuloy pa rin yung kung ano yung sasabihin namin. Kahit naman kami dito, hindi naman kami nagkakapare-pareho ng mga issue. Wala rin mo kami pakialam kung pare-pareho kami ng paniniwala sa isang issue. True. Kasi hindi namin nagkakapareho minsan. True. Yeah. Hindi kami madalas nag-uusap-usap, ha? Hindi kami nag-uusap. Paalala lang po sa lahat, hindi po kami nag-uusap-usap. Hindi kami kung ano yung gusto na, alam mo ito, si Pebbles, nagulat nga ako, bakit ito inaaway si RJ? Hindi ko nga alam kung bakit niya inaaway. Hindi ko rin di ba pinakailaman bakit Pebbles na, uy, wag mo awayin si RJ. Para sabi ko lang, ay, naku, ano kayong ginawa dito ni RJ? Kasi nga, parang, tingnan nyo kung ano yung pinaglalaban ng mga tao. At kasi naman, na madali kasing kumita sa vlogging eh. Alam namin tong 4, madaling kumita ng pera sa vlogging. Dahil nung dumating talaga ako ng Pilipinas last year, sabi ko talaga, punyeta, mas marami pang pera dito yung mga politiko kaysa sa Netherlands. Alam mo yun talagang, kung magpabaha sila ng pera na parang wala ng bukas. Kaya sabi ko na kung gusto talaga namin yumaman, hindi kami mag-ganito eh. Mali kang Marte. Ang mahirap lang kasi,
lalo na ako, nandito ako sa Tondo, yung pag lumalabas ako, yung nakikita ko yung mga taong natutulog lang sa kalsada, kahit umuulan, tapos pag bumabaha, syempre, pag bumabaha, wala silang natutulugan, naghahanap sila matutulugan. Makikita mo talaga na mataas na lugar na kailangan makatulog sila doon, kahit na nababasa na sila ng ulan. Sabi ko, kailan mawawala yung ganito? Talagang pagbabago talaga, pagbangon talaga ang kailangan. Yeah. But anyway, diba? Ako naman, siguro ikaw na yung huli, Roy, kasi ikaw yung host. Paano ba gusto kong matandaan ako ng tao? Parang gano'n. Siguro matandaan nila na may isang maharlika na handang sumalo ng bala para sa kanila. Wow. Sinalo mo na nga lahat talaga eh. Oo nga, ikaw ang number 1. Kung tutusin ko nandito ako sa Pilipinas, I die. May warang tumalis na nga siya, di ba? Diba? I'm from Antonio Rivera Tondo, tinanong ni Mr. Frank. Hindi kasi hindi, actually pareho lang naman tayong kaya sumalo ng bala eh. Kasi ikaw, Sas, ikaw, Roy, ikaw. Yes, tayo pati yung iba pa mga vloggers na wala dito. Yung ginagawa natin hindi biro na banggain ang mga polvoronic. Yan nga yung sinasabi sa akin mga kamag-anak ko dito. Hindi lang ako. Bakla, tumigil ka na. Dinadampot na yung mga vloggers. Ikaw, labang ka pa rin ng laban. Ano pakailan ko dun? Sabi ko, bakit ako titigil? Di damputin niya ako. Sabi ko, damputin nila ako. Di ba nagsalita pa ako na, hoy, bago niyo ako damputin, sabihin niyo muna kasi magpapagluta muna ako. Baka mangarag ako sa kulungan, ha? So actually, gusto ko lang banggitin, katulad nila Maui, Princess Maui. Oo, yan. Katulad nila General Macanas at iba pa na talaga sila Alvin. Nandiyan sila na nagsasalta against this government na kayang gumanon. Lahat kami, I think lahat na nagsasalita ng nag-expose sa katotohanan kung ano nangyayari sa Pilipinas, I think the moment na binuka namin yung bibig namin lahat, ready kaming sumalo ng bala para sa Pilipino. I am willing to die. Hindi ako tulad ng isang vlogger dyan na nasa London na kaya niya raw mamatay para sa Pilipinas. Sa'yo nag-aaral ng hayop. Hindi makikita niyo talaga kung kasi alam mo ang political vlogger, hindi ko talaga maintindihan kung paano ang political vlogger yayaman eh. Kasi kung showbiz vlogger ka, of course, no? 'Di ba? Parang tayo nga, sabi ko, alam mo, pasalamat talaga ako, meron akong Sendwave last year. Ako naman, never ako nag-monetize. Mag-Sendwave ka rin ba, Roy? Sendwave ka rin ba, Roy? Diba? Sabi ko, alam mo, buti na nagka-Sendwave dahil meron ako na pambuhay sa pamilya ko dahil nga COVID, no? Ganyan. Kahit pa paano, na ganyan. Kaya nga sabi nilang, bayad sabi ko, nag-report ako ng tax, no? Ang sakit na sa dibdib na nagbayad ako ng tax sa Pilipinas. On time. At totoo yung na-report ko. Kaya nga sabi ko, Diyos ko, Mio, mahirap political vlogger, yayaman ka. Hindi po pwede yun. Hindi yun. Unless magpapabayad ka sa police. Unless may manager ka. Yun talaga na sabi ko, paano kaya yaman ng political vlogging? Nagbibigay ka lang naman. Unless may manager ka, taping pipi, may manager. Nagbibigay ka lang naman ng opinion mo. Pero kasi natin si Roy. Roy, ikaw naman, balik ko yung tanong. Ikaw, Roy. Sa akin lang, kasi nandiyan naman yung mga videos natin, di ba? Maalala ako na ako yung nagbigay ng quote sa kanila na kung wala silang gagawin, kung matino silang Pilipino at wala silang gagawin dito sa masasamang Pilipino, mamamayagpag ang kasamaan sa Pilipinas at mamanahin yung ng kanilang kapapuan. Yung quote na lang yun, okay na sa akin, ma-remember nila ako. Kasi alam kong pag ganun ang mindset ng mga Pilipino, babangon talaga ang bayan. At magkakaroon ng Speak Up Day! Yay! Yes! Simula na yan! At dahil dyan, thank you so much! Mangungula ako talaga sa kalye, sa kalsada. Thank you so much! Merry Christmas! Thank you so much sa mga PMA-ers. Nandito lang kami para sa inyo. Yeah, good. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye.